natin sa mundo na ito, kumusta ang mga anak natin? Kumusta ang mga apo natin? Kaya ang ating pong trabaho, maipasa sa ating mga anak ang pananampalatayang meron tayo. Maipasa natin sa ating mga anak ang paraan ng paglilingkod na meron tayo habang nabubuhay po tayo. Dalhin natin ang ating buong sambahayan kasama mga naglilingkod, hindi ikaw lang. Amen? So, let us see, but serve God now in our generation. Amen. So, huwag mong isipin na mahina ako, kulang kaalaman ko. May paraan ng Diyos para ipagamit natin mga buhay sa Panginoon. At pangatlong tanong, how did our story end? Amen? Ang sabi po diyan, whether we like it or not, like David, verse 30-60, David fell asleep and was laid with his fathers and saw corruption. Amen? David fell asleep. Namatay ang David. Ganyan din po tayo. Hindi po natin alam kung kailan. Actually, malakas ka ngayon, hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Are you with me? Ang daming paraan, ang daming mga cause ng kamatayan sa atin pong kapanahunan. Pwedeng aksidente, sumakay ka ng eroplano, nag-crash, lumubog ang barko, matutulog ka, hindi ka nagigising, sakit at karamdaman. Walang po pwedeng magmalaki sa atin sa harapan ng Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, ang buhay natin ay parang aso na pagdakay naaamoy at pagdakay nawawala. Kausap ko lang kanina. Asaya-saya pa. Nagbibiro pa. Yung pala, patay na. Katulad ng ating kapatid, Brother Edwin Pahari. Kausap na ng kanyang asawa. At ang isa sa aral doon, kamusta na po yung ating pong mga pinagpagalan? Yung mga pinag-ukulan ng mahabang panahon para makapagpundar ka ng mga gamit. Magpayaman ka. Magkaroon ka ng mga ari-arian. Inubos mo ang oras mo dyan. To the point na hindi ka na maglingkod sa Panginoon. To the point na nakalimutan mo ang Diyos. Nawala ka sa Panginoon. Pag namatay, David lang ang dala mo. Hello? Hindi pwedeng dalhin ang susi ng kotse mo dyan. Hindi pwedeng dalhin ang titulo ng lupa mo dyan. Are you with me? Kaya, habang buhay tayo, opportunity na bigay ng Diyos sa atin. Ako, ipaglingkod na natin ang totohanan ang ating mga buhay sa Panginoon. Pero pa natin si Lord, to that will be the glory. Fell asleep, laid with his fathers, and saw corruption. Yun pala yun. Kahit gaano ka kaganda ngayon, kahit gaano ka kagwapo ngayon, mabubulok ka rin. Babaho ka rin. Di ba?
reality. Practical yung sinasabi po natin. So, kaya kahalaga po. Always remember, everyone, anybody has an ending. Amen? May katapusan ang buhay natin. Whether we like it or not. Ako nga, gusto ko, umabot sana ako 80. Yun ang prayer ko. 65 na po ako ngayon. Ibig sabihin, 50 years na lang. Yun ang gusto ko. Pero kung ano naman ang gusto ni Lord, doon tayo susunod. Kung gusto niya 90, di ba ganda? Tama po. Actually, ilang beses na tayo nabingit sa kamatayan. Muntik na po ako mamatay, masaksak po ako dyan sa may health watch. Weird po. Kayo man, ilang beses naman na lagay sa bingit ng kamatayan ang inyong mga buhay. Pero hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Amen? Nag-COVID-19, ang dami namatay. Buhay ka pa rin. Diba? So, biyaya ng ating Panginoon Diyos. So, sabi nga, David died, Martin Luther died, apostles died, kings died, politicians died, and even pastors died. And after dying, they were all see corruption. Amen. So, decay. So, there is one man who died, but the good news is, this man didn't see corruption. Meron po isang namatay. Si Kristo. Inilibing. Pero yung katawan na inilibing, bumangon, muling nabuhay. Amen? Kaya ang sino man naglalagak ng tiwala sa Kanya, mamatay man tayo, bubuhayin din tayo ng ating Panginoon. Ipagsasama tayo doon sa paraiso. Sabi nga po ng talata 37, but he whom God raised did not see corruption. That is our Lord Jesus Christ. David served God's purpose and died. Jesus Christ fulfilled God's eternal purpose, died, and rose again. Amen? So, tatlong bagay ang atin pong pinag-usapan. How to discover life's purpose. Una, serve God according to His purpose. Pangalawa, serve God in our generation. At pangatlo, serve God before your story, my story, and tayo po tayo lahat. Glory to God in the highest. Thank you so much, Lord, for this wonderful opportunity to continually occupy space here on earth. Thank you for your goodness. Thank you, Lord. Hayaan mo po, Panginoon, na habang kami po ay mga nangabubuhay dito, Panginoon Diyos, magawa po namin ang kalooban mo po. Maganap namin, Panginoon, kung ano po ang ipinapagawa mo po sa bawat isa po sa amin. Tulungan mo po kami madiskubre ito. Tulungan mo po kami ma-achieve ang mga layunin mo po sa buhay po namin. Meron ka pong purpose individual. Meron ka pong layunin sa bawat isa po sa amin. Hindi na kato nilagay mo kami sa eskwelahan, nilagay mo kami sa gobyerno, nilagay mo kami sa aming po mga tahanan. Nilagay mo po kami kung saan ang mga organisasyon, Panginoon. Alam namin, O Diyos, naunawaan namin, may layunin ka sa buhay po namin
Kaya po kami naririto po sa Bagong Silang. May layunin ka po sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Hayaan mo po, Panginoon Diyos, in our generation, particular, Panginoon, kung ano po ang layunin mo, ito po, Panginoon, ay amin pong maganap. We are looking forward for the next generation. Hayaan mo po ang henerasyon po namin ngayon, ito po ang maging instrumento mo para maabot ang next generation. Maturuan ang susunod na henerasyon. Upang sa ganon, yung mga henerasyon na parating, sila man, O Diyos, ay makakakilala ng lubusan sa iyo. Thank you so much, Lord, sa church na ito. Thank you so much for the leadership of Reverend Ricardo Manalang, Panginoon. Kasama ng kanyang asawa, ng dalawang pastor o ng mga pastor, Panginoon, sa iglesia ito. Pastor Sunny, Pastor Ariel, Panginoon Diyos. Ang mga elders ng church, ang mga leaders ng church, Panginoon Diyos. Ang mga members ng iglesia pong ito, Panginoon. I pray for each every one of them, O God. Gamitin mo po sila mightily. Pukawin mo po ang kanilang mga damdamin, Panginoon. Sama-sama maglilingkod sa iyo. Sama-sama itataas, Panginoon, ang iyong banal na pangalan. Maglilingkod, Panginoon, at patuloy, O Diyos, na magtatayo ng mga iglesia na walang ibang itinuturo kundi ang purong-purong salita mo, Panginoon Diyos. Salamat sa mga salita mo na amin pong napagbulay-bulayan. Katulad po ni David, Panginoon, na sinabi nga uli, verse 36, for David, after he had served the purpose of God in his own generation, David fell asleep and was laid among his fathers and underwent decay. Bago dumating ang panahon na kami po ay iyong kunin, hayaan mo po na mapulpil po namin. Magawa po namin, Panginoon, ang mga ipinapagawa mo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa naibahagi ng iyong anak, Panginoon, sa akin, sa maikli pag-uusap po namin. Mahalaga po ang tutok sa pamilya, tutok sa ministeryo, Panginoon. Salamat po. Pagpalain mo po ang mga salita mo sa amin pong kalagitnaan. Pwede po umawit po tayo sa Panginoon. Awitan natin si Lord.